Kahit po sobrang init po ng panahon ngayon, ang mga tanim po natin na mais, ayan po, magaganda po. Kapag mainit po, ito po ang magandang itanim. Mapagpalang araw po mga ka-backyard, welcome sa isa na namang episode ng Backyard Farming. Ito na po mga ka-backyard ang update sa mga tanim nating mais. Ayan po mga ka-backyard, oh. Kung makikita po natin, namumulaklak na po. Ayan, oh. Kahit po sobrang init po ng panahon ngayon, ang mga tanim po natin na mais, ayan po, oh, magaganda po. Ito po ang kinaganda sa pagtatanim ng mais. Kapag mainit po, ito po ang magandang itanim kumpara po sa ibang mga tanim mga ka-backyard, kasi po ayun, nagkakasakit kapag sobrang init. So ang tanim nating mais, ayan, oh, kulay green po ang mga dahon. Yung mga tanim nating kamuting kahoy, ayan po mga ka-backyard, oh, nagsisipag tubo na po. Yung Madrid agua natin, nandito po mga ka-backyard, oh. Ito po yung merinda, ayan. Ayan. Yung parting doon mga ka-backyard, namumunga na po. Pero yung dito po, ayan, wala pa po. Matataas mga ka-backyard, kung makikita po natin, ayan. At saka yung kanilang ugat, ayan po, dito na po lumalabas. At ayan po. So bali halos naman mga ka-backyard ganito po. Kahit po baon na po ang ating mga mais, pero yung ugat po mga ka-backyard dito po lumalabas. At ito yung ating turmeric, bali ayan, oh. Yung dito, ayan, oh, i-harvest na naman po natin mga ka-backyard dito, oh. Ayan, oh, napakarami po. So bali mga ka-backyard, yung mga unang tanim natin dito, bali ilan, 6 ata ito mga ka-backyard na puno na itinanim natin dito. So nung nagkalaman na po, hinarvest na po natin yung parting doon. Then ayan, oh, meron naman po tayong i-harvest, ayan, oh. Then ayan po, ito mga kabaksyod yung
sabi ko sa inyo na namumunga na po. Ayan, yun ata yung unang yun yung unang ma-harvest natin. Malaki na po kumpara po dito. So yung talong po natin, ayan, madali na po itong mamatay. Matagal na po natin itong na pakinabangan. So ngayon ayan, pero po namumulaklak pa. Sa ngayon po mga kabakyard, ang tanim nating mga kamuting kahoy is ito na lang po ang natitira. Ay, hindi nga abutin niya ng 20 peraso. So sana marami po ang maging sanga o yung katawan po niya at yung laman, kasi po yan na lang po yung natitira nating tanim at yung dun po sa gagawin kong kulungan. So sa ngayon mga kabakyard, busy po tayo, may ginagawa po tayong kulungan ng ating mga manok dun po sa dati nating taniman ng mga kamuting kahoy. Parte po doon po. Mas maganda po doon gawa ng may mga damo at saka malilim po kumpara po dito sa dyan, ito po is maliit lang po na space, di po sila nakakapagkaykay, walang mga damo. So doon kahit paano po malaki kumpara po dito. So ito pong kulungan ng ating mga breeders, gagawin kong kulungan na lang ng sisiw o kaya brooder. So ayun po ang plano natin dito, para po may ma-secured po natin ang ating mga sisiw na di mamatay o masalanta ng mga predators. So ayun po mga kabakyard ang update po natin dito. Ito na po ang ating mais, napakataas na po. O yan, yan po. Then yung ating mga kamuting kahoy, ayan, sa sobra pong init, yung ating mga kamuting kahoy po is na ninilaw po ang dahon. Kung makikita po natin, ayan, so yung grapes po natin dito, ayan, kahit sobrang init, kung makikita po natin, ayan, lumalaki na po. Sana patuloy pa po yan sa paglago para mamunga na rin po. Ito pa yung isa. Yung mga kalamansi pala natin mga kabakyard, ipapakita ko po sa inyo. Ayan, namumunga na po. Ayan, ayan pa. Yung isa pa dito. Nasaan na yun? Ito yung isa. Nasaan yung iba? Ayan, ito pala mga kabakyard. So bale, yung dito po na harvest na po natin, yan po, kita naman po na dito na munga. Ayan, ayan pa, ito po. Ito pa. Sana marami po ang maging bunga nito. Yung dragon fruit po natin na ninilaw po, so kapag hapon po at saka umaga, dapat diligan po natin. Yung sirama natin, ayan. So bali, nakailang itlog na po ito. Yung isa di pa. Ito mga kabakyard, ang kinaganda dito sa isa nating sirama, nung kakahiwalay pa lang po natin ng sisiw ng anak niya,
Iwan ko lang mga kabakyard kung inabot po yan ng buwan bago siya nangitlog. So yan, gumawa po tayo ng probiotics. So nag-experiment po tayo kung maganda po at saka matagal mapanis. So ngayon po ayan, nag-experiment po tayo para po maging negosyo po natin o gawing pagkakitaan. Ito po yung ating rep. Dito ko po linalagay yung mga gamot, vitamins ng ating mga manok. Ito po is yung mga bago na namang salang natin, bagong pinapalimlim para po kahit papano po kapag papisa po tayo ng kahit po di gaano karamihan, basta po makapagpapisa po tayo ng mga sisiw. Nandito po yung itlog ng ating sirama. Ayan po, bali 5 po yan. Yun po is sa Rhode Island at saka sa Decal Brown. So yan na lang po ang natitira ngayon. Nag-iimbak po tayo kasi may balak po tayong mag-incubate po ng itlog kahit po sa 7 araw po mag-iimbak po tayo ng itlog, then isasalang po natin. Ayan o, ito yung molasses natin, calcium o yung shell ng itlog. Maganda po ito sa ating mga manok kasi po source of calcium po yan. Then magiging maganda po ang ating mga manok at saka dun po sa mga layers po natin, yung mga nangingitlog po, magiging matigas po yung shell na maipoproduce po nila. So ayun po ang ating pamamaraan po dito para po dun pa lang po mga kabakyard sa itlog, malaking pakinabang na po yun para mabigyan po natin ng calcium ang ating mga manok.